Wala nga tayong lakwatsa today kasi kailangan muna nating mag-transform bilang karpentero at karpentera para ayusin ang ating kitchen! Hi, friend! At dahil nga sobra ng maulan ang ating panahon ngayon, hindi na talaga ubra ang patrapal-trapal lang na bubong, friend. Sa ayaw man natin o hindi, kailangan na talaga nating i-renovate itong kitchen. Inuna na nga muna nating bilhin itong yero, friend. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. Di bali nang walang dingding, friend. Ang mahalaga may bubong. Magre-renovate na nga muna tayo, friend, kasi wala pa tayong budget for something new. Alam niyo na, may business pa tayo na dapat i-sustain. Kaya kung ano lang muna yung makayanan ng budget, eh okay na yun. Sumurrender na kasi, friend, yung nilagay nating trapal bilang pansamantalang bubong. Dahil na rin siguro sa sobrang init at lakas ng ulan. Kaya yun, nag-decide na tayo na talagang this time gagawa na tayo ng makatotohanang bubong. Bago ang lahat, isinukat na muna ni Habi yung area para matansya at malaman natin kung gaano karami ba yung kahoy na magagamit. After nga masukat lahat, friend, dumiretso na agad si Habi sa bayan para bumili ng kahoy at iba pa mga kakailanganin natin. Coco lumber na nga lang yung napili natin gamitin, friend, kasi yun din naman yung ginamit natin nung gumawa tayo ng tindahan. For me kasi, friend, mas maganda kasi kapag pare-parehas yung kahoy na gagamitin mo sa bahay, hindi magulo tignan. Pagkatapos nga maibaba ni Habi lahat ng kahoy, tinanggalan natin itong trapal na nagsilbi sa atin, friend, ng halos mahigit 1 taon. Diba? Kitang-kita talaga, friend, na gamit talaga siya. Pero, since mukhang okay pa naman siya, itatabi lang natin yan, friend, kasi pwede pa nating magamit yan sa mga susunod na pagkakataon. Medyo matrabaho nga activity natin today kasi from poste to bubong yung gagawin natin, friend. Well, iniisip ko pa nga lang kung paano sisimulan, napapagod na talaga ako, friend. Uy, apaka-OA! Alam pa talaga ni Kopong-Kopong itong kusina na to, friend. Since marami na ding household ang tumira dito, kita-kita talaga na gamit na siya. Tingnan nyo, bumigay na nga yung ibang part. Pero dahil budgeting tayo at kulang pa yung kayamanan natin para makapagpagawa ng bago, gagabitan na muna natin siya ng magic. Yes, you heard it right. Magic, friend. Kasi yun lang naman yung afford natin at this moment. Kung paano, well, wait lang kayo, papakita namin yan sa inyo. Unahin natin yung magic dito sa hulong namin. Nakikita nyo ba yan? Bato. Yes, friend. Minagic natin ang bato para maging hulog. O, diba? Sino ka dyan? Tell Mayor Madiskarte without telling Mayor Madiskarte ang atake, friends. So, bahala na ang poste ang mag-adjust. Ang mahalaga, ma-level natin ng maganda yung kakabitan ng yero, friend, para hindi naman tabi-tabingi, friend, pag kinabit natin later. Well, disclaimer lang, hindi naman talaga tayo expert sa mga gawaing ganito. Pero since adventurous at explorer kaming mag-asawa masyado, hanggat kayang i-DIY, i-DIY natin yun, friend. Mas hassle na kasi, at syempre, less gastos. Ang pinaka-natutunan ko lang talaga, friend, since nagsimula kaming gumawa ng bahay, ay dapat marunong ka magtansya at syempre magsukat. Kaya since marunong naman yung asawa ko sa mga bagay na yon, ipinaubaya ko na sa kanya lahat. Hoy, hindi! Dapat tumulong ka. Alam mo ba, friend, simula nung mabuo namin yung aming business home, doon ko na-realize talaga na basta determinado ka sa mga bagay-bagay, kaya naman talaga. Ay, dami na naman chika. Well, going back, nandito na nga tayo sa part kung saan kinakabit na ni Habi yung kakabitan natin ng Yero, friend. Medyo nag-worry lang tayo ng very light kasi tingnan nyo naman, friend. Medyo rupok at wala nang alaman itong kakabitan natin. Kaya, ginawa na lang ng paraan ni Habi para mas lalong tumiba yung kakabitan, friend. Matanda na talaga kasi itong bahay, friend. Kaya binukbok na talaga yung ibang kahoy. Wala ng Diyos, mas marami pa namang matitibay na parts compared doon sa mga marurupok. Kaya, labarn! Tinanggal nga rin muna natin itong isang yero, friend, kasi hindi natin makabit ng maayos yung kahoy gawa ng bumabangga siya doon sa yero. Alok! Kaya, minabuti na lang muna natin na tanggalin siya pansamantala para magawa natin lahat ng maayos. Plano kasi natin, friend, pagkatapos magawa itong kusina, ay susunod nating aayusin naman yung dating bahay para kahit papaano ay magkaroon tayo ng pansamantalang bodega. Diba? Hindi pa natin natapos itong kusina, pero may susunod na tayong project kaagad. Sana all, contractor, maraming project. Pero syempre, hindi natin gagawin yun ng isang bagsakan, friend. Nakadepende yon sa panahon at syempre sa budget natin. Dahil nga masyadong maasid yung coco lumber na ginagamit natin, friend, pili tayo ng floor mat para pansapin doon sa kahoy bago natin ipako yung yero, friend. Yes, opo. Kasi kapag hindi natin ginawa yun, friend, madaling kakalawangin yung yero natin. Syempre, ayaw naman natin mangyari yun. Sayang ang effort. Kaya, minake sure talaga natin na lahat ng kahoy isasapin na natin, friend. After nun, sunod naman natin get-gatin itong makunat na karne. Chinelas pala, friend. Since pansamantaga lang naman itong kusina natin, friend, ito na muna yung gagamitin nating alternative doon sa Bolka seal. Yes, para kapag pinako natin yung Yero friendship, hindi siya tumulong. Diba? Sobrang dami talagang bagay na napaka-useful sa paligid natin. At sa wakas, after 100 billion years, nakarating na rin tayo sa pinaka-climax ng ating activity for today's video. Sarap talaga sa pakiramdam, friend, no? Kapag nakikita mo yung outcome ng effort na ginawa mo, ng effort na ginawa ng asawa mo. Uy, pero tumulong naman tayo dyan, no? Tayong inspiration at dakilang labor. Yes! Apaka-arte!
Pero sa mga tayuan natin to, friend, hindi tayo pagkakamalang labor, kundi pagkakamalang tayong foreman at engineer. Yung tipo ng engineer na nagbabantay talaga kung may ginagawa yung mga trabahador. Ganon. Sobrang sipag at motivated nga natin, friend. Hindi natin namalayan na inabot na pala tayo ng gabi para lang talaga matapos itong unang project natin. And then, charan! At last, hindi na tayo mababasa ng ulan, friend, kapag nagluluto tayo at naghuhugas ng plato. Oh well, see you sa part 2. Bye!